Ama namin Diyos, salamat po ng napakarami, Ama. Kaya pa naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, hindi mo kami pinabayaan sa loob ng halos isang linggong paglalakbay namin. Ingatan mo kami tiniligtas sa mga kapahamakan. Hanggang ngayon, narito kami, may buhay at may lakas. Salamat, Ama, na sa kabila po ng aming sitwasyon ay patuloy na ibinibiyaya mo sa amin ang pagkakataon para patuloy naming maisakatuparan ang banal na pagsamba na siyang pananagutan namin habang kami ay nabubuhay. Salamat po sa kabila ng mga pagsubok, nananatili sa amin ang pananampalataya. Nananatili sa puso namin ang iyong mga aral at ang pagpapahalaga sa ganitong mga banal na gawain. Hinahanap ka namin sa ganitong mga pagsamba. Lahat ng ito, Ama, kinikilala naming awa at pag-ibig mo sa iyong mga anak. Kailanman ay hindi namin malilimot ang lahat ng kabutihan mo sa amin. Purihin ka aming Ama. Sinasamba ka ng aming mga puso at kaluluwa. Pakitanggapin mo kaming magkakapatid. Wala kang itatakwil sa amin. Patawarin mo na kami, Ama, sa aming mga sala. Linisin mo pong aming buong pagkatao. Hayaan mo po na sa aming pagtitipong ito, ang bawat isa sa amin, makapag-alay ng isang katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Panginoong Hesus, salamat ng marami sa pag-alalay mo sa amin, sa aming paglalakbay. Salamat sa patnubay at pagtulong mo sa amin. Hindi mo kami pinapabayaan. Dama namin sa aming buhay, lalo na sa mga panahong ito, ang iyong pagmamalasakit sa amin. Purihin ka aming Panginoon. Sinasamba ka rin po ng iyong mga lingkod. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. Kahabagan mo pong pagpalain kaming magkakapatid. Ama, mamalagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Ang mga aral na itinuro po nila at ng kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Patuloy namin sinasariwa sa panahon ng aming pagsamba upang patuloy na magsilbing ilaw at gabay namin sa aming buhay para kami ay makapamalagi sa daan patungo sa kaligtasan. Kaya tulungan mo po sanang makinig kaming mabuti at lubos na sumampalataya at patuloy po na makita mo sa amin pagsasakatuparan ng iyong mga aral. Pagkalang po naming inihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga mahal na kapatid, marami pong mga taong nagkamali sa kanilang paniniwala na si Kristo ay Diyos,
dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Sa pamamagitan po ng kanyang kapangyarihan ay nakagawa siya ng mga nakamamanghang mga gawa o mga milagro. Kaya napakahalaga po na ating pag-aralan kung alin ang kapangyarihan ito na taglay ni Kristo. At atin pong suriin kung ito ay katulad ng kapangyarihan ng Diyos. Bakit po dapat nating suriin ang pagkakaiba ng kapangyarihan ng Diyos at ni Kristo? Sapagkat ayon po sa Biblia, ang tunay na Diyos ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Paano ito naahayag? Paano naahayag ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos? Sa Roma 1:19 hanggang 20, ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay niyang hindi nakikita. Alin ba yung hindi nakikita sa Diyos? Yung kanyang kasangaan, yung kanyang likas na kalagayan, hindi nakikita sapagkat ang tunay na Diyos ay Espiritu. Pero sabi ni Apostol Pablo, ang mga bagay niyang hindi nakikita, buhat pa ng lalangin ng sanlibutan, ay nakikitang maliwanag. Ano yun? Ang Diyos hindi nakikita ng ating mga mata sapagkat Espiritu. Pero sabi ni Apostol Pablo, nakikitang maliwanag. Paano? Sapagkat ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Ang tunay na Diyos pala'y makikita sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya. Bagaman ang Diyos ay Espiritu at hindi nakikita, pero natitiyak nating mayroong tunay na Diyos dahil sa mga bagay na ginawa niya. Ang pinakamabuting halimbawa po ay ang taong kanyang nilikha. May buhay, may lakas at isip, kumikilos at may pakiramdam. Ang langit at lupa, mga bagay sa langit gaya ng araw, buwan at mga bituin, at marami pang ibang hindi mabilang na mga bagay na ginawa ng Diyos. Ano po ang inihahayag ng lahat ng ito? Ang walang hanggang kapangyarihang taglay ng tunay na Diyos. Kung si Kristo po ay Diyos, nagawa ba niya ang mga bagay na ginawa ng tunay na Diyos? Hindi. Meron bang sino mang makagagawa ng anumang bagay na tulad ng gawa ng Diyos? Sa Deuteronomio 3:24, ang sabi ng Biblia, ano ngang Diyos sa langit o sa lupa ang makagagawa ng ayon sa iyong mga gawa at ayon sa iyong mga makapangyarihang kilos? Wala. Walang ibang Diyos. Walang ibang makagagawa ng gawa ng tunay na Diyos. Ano ang natatanging katangian ng Diyos sa kanyang mga ginawa? Ang tunay na Diyos po ay walang kasangguni o tagapayo o tagapagturo sa kanyang mga ginawa. Gaya ng pahayag ng Biblia sa Isaiah 40, sinong pumatnubay ng Espiritu ng Panginoon? O parang kanyang kasangguni ay nagturo sa kanya. Kanino siya kumuhang payo? At sinong nagsaysay sa kanya? At nagturo sa kanya sa landas ng kaatulan? At nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng unawa? Ano lamang po ang katumbas nito, mga kapatid? Ang Diyos na mag-isa lamang ang gumawa ng lahat ng bagay na kanyang nilikha. Walang anumang tulong ng sinuman. Wala siyang tagapayo, wala siyang kasangguni, wala siyang counselor. Dahil dito, ano ang hamon ng Biblia? Ang sabi pa, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? Sige nga. O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Ano po ang katunayan na ang Diyos ay walang katulong o tagapayo sa Kanyang mga ginawa? Sa Isaiah 44:24,
Ang sabi mismo ng Diyos, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa ring lumikha ng sanlibutan. Kaya sa gawa at kapangyarihan, ang Diyos ay nag-iisa. Taglay ba ni Kristo ang kapangyarihan na tulad ng sa Diyos? Ano po bang uri ng kapangyarihan ng taglay ni Kristo? Ayon po sa mga nakasaksi sa kapangyarihan ni Kristo, sa Lucas 4:36, namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa, pambihirang katuruan ito. Sapagkat inuutusan niya ng may otoridad at kapangyarihan ng marunong ng Espiritu at sila'y lumalabas. Bakit namangha ang mga nakasaksi sa kapangyarihan ni Kristo? Ano ba ang mga ginawa ni Kristo sa pamamagitan ng taglay niyang kapangyarihan? Sa Mateo 11:2-5, ang sabi ng Biblia, ang mga bulag ay nangakakakita. Ang mga pilay ay nangakalalakad. Ang mga kitongin ay nangalilinis. Gumagaling ng sakit na keto. At ang mga bingi ay nakakaririnig. At ang mga patay ay ibinabangon. Isipin niyo yan. Ano-ano itong mga ginawa ng Panginoong Jesucristo? Mga himala o mga milagro? Bakit nakagawa si Kristo ng mga kababalagan? Sapagkat ang sabi ng Biblia sa Gawa 10:38, siya'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Sapagkat, mga kapatid, si Kristo po ay iba kaysa Diyos. Kaya lang siya nagtataglay ng kapangyarihan ay sapagkat ipinagkaloob ito ng Diyos sa Kanya. Maliwanag ang pahayag ng Biblia, siya'y pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan at sumasa Kanya ang Diyos. Sa kabilang dako, ang kapangyarihang taglay ng Diyos ay hindi binigay sa Kanya ng sino man. Katutubo sa Kanya yun. Yung kapangyarihan ng Diyos ay katutubo sa Kanya. Ang kapangyarihan ni Kristo ay galing sa Diyos. Ay si Kristo ba ay Diyos dahil sa kapangyarihang tinanggap niya mula sa Diyos? Hindi. Ano po dapat na maunawaan? Sa Daniel 4:17, ang sabi ng Biblia, ibinibigay niya ito. Ibinibigay ng Diyos ito sa kanino mang kanyang ibigin. Ang alin? Yung kapangyarihan. Ibinibigay ng Diyos yan sa kanino mang ibigin niya. Kaya anong masamang implikasyon kung tatanggapin natin na si Kristo po ay Diyos sapagkat binigyan siya dito ng Diyos? Dadami ang Diyos. Lalong magiging komplikado ang kanilang pagtuturo. Sapagkat tayo sa Biblia, iisa lamang ang tunay na Diyos, ang Ama. Sino po ang isa sa mga tumanggap ng kapangyarihang ibinibigay ng Diyos? Si Esteban, na isang diakono noon sa panahon ng mga apostol. Ang sabi ng Biblia sa Gawa 6:8, si Esteban na puspos ng biyaya at ng kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalagan at mga tanda sa mga tao. Gayon man, si Esteban ay hindi Diyos. Bukod kay Esteban, sino pa ang pinagkalooban ng Diyos? Ng kapangyarihan. Kaya sila'y nakagawa ng mga himala, ang mga apostol. Sa Gawa 5:12, ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng mga kamay ng mga apostol, ay ginawa ang maraming tanda at kababalaghan sa gitna ng mga tao. Ibig bang sabihin, Diyos din ang mga apostol? Ay, hindi. Inisip ba ng mga apostol na sila'y Diyos? Dahil sa mga milagrong kanilang nagawa? Hindi. Ano po ang katunayan? Hindi nga nila inangkin ang kapangyarihang ginamit nila upang gumawa ng mga kababalaghan. Ano pa totoo ni Apostol Pedro upang patunayang hindi hindi sa kanilang sarili ang taglay nilang kapangyarihan.
pagkatapos na mapalakad nilang isang pilay. Sa Gawa 3:12 hanggang 13, ang sabi niya, bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akala ay dahil sa aming sariling kapangyarihan o kabanalan ay aming napalakad siya. Kala kasi ng mga tao, dahil sa sariling kapangyarihan ng mga apostol, kaya nila napalakad yung pilay. Kaya sila nakagawa ng milagro. Kaya tinangka silang sambahin. Kaya sabi ni Apostol Pedro, bakit kami ang inyong tinititigan na sa inyong akalay dahil sa aming sariling kapangyarihan at kabanalan ay aming napalakad siya? Ano ginawa ni Apostol Pablo at Bernabe? Nang tangkang sambahin sila ng mga taong nakasaksi sa kanilang mga ginawang himala at inakalang sila'y mga Diyos. Sabi ng Biblia sa Gawa 14, 8 hanggang 11 at patuloy, hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami, mga tao rin, may mga karamdamang gaya ninyo at nagdadala ng mabubuting balita sa inyo. Kung ang kapangyarihang tinanggap ni Kristo mula sa Diyos ay gamiting katibayan na si Kristo ay Diyos, lalabas pati si Esteban, ang mga apostol, maging ang marami pang mga naunang mga lingkod ng Diyos, tulad po ng mga propeta, ay magiging mga Diyos din. Di ba? Ay hindi ito maaaring mangyari. Ginamit ba ni Kristo ang kapangyarihang tinanggap mula sa Diyos upang makipantay sa Diyos? Hindi. Sa Filipos 2:6, sa American Standard Version, who, existing in the form of God, counted not the being on unequality with God a thing to be grasped. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan upang itanyag ang sarili na siya'y Diyos o maging kapantay ng Diyos. Sa halip, ano pang papakilala ni Kristo sa kanyang sarili? Sinabi ba niyang siya'y Diyos dahil sa kapangyarihang binigay ng Diyos sa kanya? Hindi. Sa Juan 8:40 ang sabi niya, pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Napakalinaw, di ba? Napakasimple. Napakadaling unawain. Pero bakit hindi ginagawang komplikado ng iba para lang ipantay nila si Kristo sa Diyos? Para gawin nilang Diyos si Kristo? Napakalinaw ng kahayag mismo ng Panginoong Jesucristo. Kung mayroong dapat na paniwalaan, hindi yung kung sino-sino, di ba? Yung may katawan mismo. Nagsalita na yung may-ari ng katawan eh. Si Kristo mismo eh. Taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Ang sabi niya, ano ang buong kababaang loob na ipinagtapat ni Kristo upang patunayan na siya ay hindi Diyos kahit pa nagtataglay siya ng kapangyarihan. Sa Juan 5:30, ang sabi ni Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Meron bang Diyos na hindi makagagawa ng anuman sa kanyang sarili? Di ba ang tunay na Diyos ay makapangyarihan sa lahat? Si Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Anong klaseng Diyos? Si Kristo kung siya'y Diyos. Bakit niya ipinahayag yun? Kasi nga, hindi siya Diyos. Yung Diyos-Diyusan, yung ribulto, yung bato, o kaya yung larawan, yung kahoy, talagang walang magagawa sa kanyang sarili. Kasi hindi na, ribulto yun eh. Diyos-Diyusan, larawan. Pero ang tunay na Diyos, kapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa Kanya.
Magagawa niya lahat ng kanyang maaari gustong gawin. Si Kristo sinabi niya, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Kung gayon si Kristo po'y ibang-iba kay sa Diyos. Ang tunay na Diyos, ang sabi niya, ako lamang mag-isa ang nagladlad nitong kalangitan at nag-iisa rin lumikha ng sanlibutan. Nilalag niya ang lahat ng bagay na walang anumang tulong at payo mula kanino ba. Sa kabilang dako, sabi ni Kristo, hindi ako makagagawa ng anuman sa aking sarili. Kaya anong sagot ni Kristo sa mga ipinipilit na siya ay kapantay ng Diyos? Ang sabi niya sa Juan 14:28, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Paano naman pinatunayan ng mga apostol na ang kapangyarihan ni Kristo ay hindi katulad o kapantay ng kapangyarihan ng Diyos? Sa unang Korinto 15:27-28, sabi ni Apostol Pablo, kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, si Kristo, ipapailalim naman siya, si Kristo, sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ay mangingibabaw sa lahat. Kaya ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang Ama na nagbigay ng kapangyarihan kay Kristo. Mga kapatid, inuulit po namin. Kaya natin ito pinag-aaralan. Sinasariwa sa atin. Kasi mahalaga po sa ating sitwasyon sa kasalukuyan. Baka kasi isipin ng sino man. Alam na namin yan. Lalo na tungkol sa likas na kalagayan ni Kristo. Alam na namin yan kung sino ang tunay na Diyos. Pero yung ganito katitalyeng pagtuturo sa atin, na itinuro sa atin noon sa mga pagsamba sa panahon ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y nabubuhay pa. Maaaring hindi na natin matandaan. Kaya sinasariwa natin yung mga detalye ng doktrina. Bakit natin sinasampalatayanan? Iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. At ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos. Siya'y bugtong na anak na pinuspos ng Diyos ng maraming karangalan at katangian na lahat ng iyon ay ating sinasampalatayanan. Halagang sinasariwa sa atin upang ito ang ituro natin sa maliliit na mga bata, sa mga anak at sa mga apo. Sino magtuturo nito sa kanila sa ating panahon ngayon, sa ating sitwasyon? Walang iba kundi ang mga magulang ang dapat unang magmalasakit na ipakilala sa maliliit na mga anak kung sino ang tunay na Diyos. Kung bakit sinasamba rin natin ang Panginoong Jesucristo bagaman siya hindi Diyos. Matutunan po nila ang tunay na paglilingkod, pagsamba sa Diyos kay Kristo. Upang sama-sama tayong lahat na magmana ng buhay na walang hanggan. Maawa sana ang Ama. Patuloy niya tayong gawing malakas. Patuloy niya tayong gawing matatag sa pananampalataya. Ang ganitong mga leksyon ay lalong pagpatibay ng ating pag-asa para wala nang sino man sa atin ang mahiwalay pa o madaya ng anumang maling pagtuturo ng mga bulaang tagapangan. Marami man tayong suliranin, maraming mga bagabag dahil sa mga pagsubok na ating binabaka araw-araw. Ngunit ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Lagi siyang nakasubaybay. Lagi niya tayong inaabangan. Lalo na sa ganito mga pagsamba. Naghihintay siya sa ating mga panalangin. Sa Diyos tayo lagi manganlong.
Pagka tayo nahihirapan, pagka dumarating ang pagkakataon na hindi natin makaya at hindi natin alam kung anong ating gagawin dahil sa ating mga problema. Sa Diyos tayo tumakbo. Sa Ama tayo manalangin. Sa Kanya natin idulog ang ating pangangailangan. Lagi siyang nakahandang tumulong sa atin. At tugunin ang ating pangangailangan, lalo na sa ating mga pagsamba. Tumayo kayo mga kapatid. Tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Meron kaming ganitong mga pagsamba. Natitirang pag-asa namin sa mga panahong ito ng aming abang kalagayan. Salamat po sa aming mga pagsamba. Lagi ka naming nakakapiling. Ang iyong banal na espiritu nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nagbibigay sa amin ng kaaliwan. Napakahalaga sa buhay namin. Para lalo kaming makapagpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Ang mga aral mong aming naririnig, lalong nagpapatatag ng aming pananampalataya na kailanman ay hindi kami iiwalay sa iyo. Hindi kami aalis sa iglesia ito na pinaglagyan mo po sa amin. Bagaman kami itinakwil na ng maraming mga kapatid dahil sa paninindigan namin sa katwiran. Lubos kaming sumasampalataya. Mga tunay kaming mga kaanib sa iyong iglesia. Ikaw ang aming ladarama sa buhay namin araw-araw. At lagi mong ipinagmamalasakit ang aming buhay. Kitang-kita namin ang gawa ng iyong mga kamay. Damang-dama namin ang iyong pag-ibig. Lalong-lalo na sa mga panahong ito. Kaya lalong tumatag kami sa harap ng maraming mga pagsubok sapagkat lalo naming naranasan ang iyong mga himala. Lalo naming napatunayan ng iyong kabutihan at ang iyong pag-ibig sa aming buhay. Ang aming inihiling sa iyo, Ama, huwag mong aalisin ito sa amin. Bago kami mag-iwalay, pasmasan mo kaming magkakapatid. Ang mga lingkod mong alipin ng maraming mga suliranin. Mga lingkod mong nabibigatan sa buhay. Mga anak mong baka hindi alam kung ano gagawin sa dami ng mga problema. Narito kami sa pagsamba, maawa ka po. Paspasan mo kaming magkakapatid. Lunasan ang aming mga suliranin. Palakasin ang mga nanghihina. Taglawan ang aming mga puso. Maunawaan namin ang iyong mga kalooban na dapat naming maisakatuparan. Ang mga may sakit, pagalingin mo, Panginoon. Lalo ng kapatid natin bigyan pa ng buhay at lakas. Ang mga kapatid naming nasa bilangguan, mga nagtatago, huwag mo silang lilimutin. Lagi mo silang bigyan ng pag-asa. Lagi mo pong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Panginoong Hesus, ipamagitan kami sa Ama, huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Tumasampalataya kaming malapit ng iyong pagbabalik. Mahawa ka, Panginoon. Patuloy mo kaming pangunahan para lahat kami makasalubong sa iyo. Magmana ng buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin.
At sa aming pagsamba ngayon, na isagawa namin ang katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Purihin ka, aming Ama, sa lahat ng iyong kabutihan, basbas at pagpapalay aming tinanggap sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen.